Alright, mabuhay na pagbati sa ating mga Itulay online learners sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng dako ng daigdig na naaabot ng ating Itulay online tutorial. Ako ang inyong Bagani Tutor all the way from San Roque, Dao High School, Lubao North District, SDO Pampanga. Walang iba kundi si Tutor Leo. At tayo ngayon ay nasa ikatlong markahan, ikalimang linggo, kung saan tatalakayin natin ang kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Amerikano at Pranses. Wow! I-merge natin kung ano ang mga bagay na dapat natin matutunan sa Rebolusyong Amerikano at Rebolusyong Pranses. Okay? So, paalala lamang po, ihanda ang inyong lapis, kwaderno o notebook at mga module. At ating gagamitin sa talakayan ngayon ay ang Araling Panlipunan 8 module na isinulat ng walang iba kundi si Sir David Willie Wasan Jr. at inilathala ng Region 7 Schools Division of Negros Oriental. Inaasahan ko ang inyong aktibong pagsagot sa pamamagitan ng pagsagot sa aking mga katanungan dito sa ating chat box. Okay? So bago tayo mag-start, shout out ko muna po ang napaka-active na natin na mga Itulay online learners all over the Philippines. So sige po, tignan natin ang mga bata na kanina pa excited na matuto tungkol sa Aralin Panlipunan 8. Christopher Andrew Respicio, good afternoon anak ko. Rose Marisa Landanan, Mary Cristel Ivory Lalago. Okay, Francine Petalio, Maria Luesa de la Roca, Rose Marisa Landanan, Beatrix Tan Enrique, Mary Cristel Ivory, Mariel Mendoza Soriano, Ana Margaret Ordonez, good afternoon sa inyong lahat. At yung iba sa inyo, asahan ko ang inyong pagsagot para maya-maya ma-shoutout ko rin ang inyong mga pangalan. So bago tayo mag-start, batiin ko muna ang aming butihing punong guro ng San Roque Dao High School, Dr. Remedios D. De Guzman. Okay? At ang isa sa aking kasama dito sa aming paaralan, ang head teacher ng aming Mathematics Department, Sir Abel Pusong. Good afternoon po sa inyo, ma'am and sir. Okay po. Ngayon, tatalakayin natin ngayon, ang ating belts na ating tatalakayin ngayon ay naipapaliwanag ang kaugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan ng Amerikano at Pranses kung saan, number 1, natutukoy ang mga individual na nagbigay ambag sa Rebolusyong Pangkaisipan. Ikalawang tiyak na layunin na iuugnay ang Rebolusyong Pangkaisipan sa Rebolusyong Amerikano at Pranses. At ikatlo, napapahalagahan ang mga nakamit na pagbabago na dulot ng Rebolusyong Pangkaisipan na nagbungsod sa Rebolusyong Amerikano at Pranses. So wow, very exciting ang hapon natin ngayon. So samahan niyo ko hanggang mamaya. Okay? Pero bago yon, naghanda ako ng ilang katanungan na susubok sa inyong unang kaalaman. Panuto, tama o mali, isulat ang salitang tama kung totoo ang pahayag at mali naman kung hindi ito totoo. Okay, handa na po ba sila? Ang ating unang katanungan o unang statement, ang mga philosophe ay humihikayat sa paggamit ng katuwiran o reason. Wow! Alin kaya ang tamang sagot? Ito ba ay tama o mali? Hintayin ko ang inyong kasagutan. Sige nga po. Alin kaya ang tamang sagot? Ito ba ay tama o mali? Wow, si Grace Zerny Echuan ay sumagot na. Tignan natin, Grace Zerny, kung tama ang inyong kasagutan, hintayin natin ang mahusay o ang participation ng iba mong classmate dito sa Itulay. At habang hinihintay ko yon, basahin ko muna mga nagpapa-shoutout na ating mga kasamahan na nag-aaral kagaya ninyo. Okay? Ana Margaret Ordonez, King Dane Agnier Tunog, Catherine Kakasyan, and Jaylene, good afternoon sa inyo all over the Philippines. Okay, so nagbigay na ng iba't ibang mga kasagutan ng inyong mga kaklase dito sa ating Itulay online tutorial. Pero ang tamang kasagutan para dito sa unang katanungan natin ay walang iba kundi tama. Wow! Tama ang kasagutan nila Christopher Adrio Respicio, Rose Marisa Landanan,
Chloe Biernes, Marx Jarrell Luzon, Maria Luesa de la Roca, Jessica Pascual, Mariel Mendoza Soriano, Tintin Javier Dagabi, Princess Mendoza Casilaw, congratulations at sa lahat ng sumagot ng tama para sa ating unang katanungan. Magaling. Punta na tayo sa ikalawang statement o pangungusap. Si Jean-Jacques Rousseau ang may akda ng The Social Contract. Ulitin ko, si Jean-Jacques Rousseau ang may akda ng The Social Contract. Alin kaya, ito ba ay tama o mali? Pakaisipan po natin. Okay? At habang hinihintay ko ang kasagutan ng ating mga classmates, binabati ko si Chloe Biernes mula sa Ramon National High School, 8G Melina. Okay, good afternoon sa'yo na. Okay? At gayon din kay Kizzy Jane Piedad from Ramon National High School, Grade 8 Mahogany. Good afternoon sa'yo. Okay? Sino kaya ang makakakuha ng tamang kasagutan para sa ikalawang pangungusap natin? Ashley P. Gerardo, good afternoon. As well to Christine Solomon. Magandang hapon o tanghali sa inyong lahat. Okay? Ang tamang kasagutan para sa ating ikalawang katanungan ay walang iba kundi tama. Okay? Wow, napakarami na nakakuha ng tamang sagot. Subukan kong isa-isahin. Sana mabasa ko lahat ng mga names nyo, kayong mga active online learners natin. Limuel Avon Pasqua, Mary Cristel. Okay, nawala si Mary Cristel. Jasmine Batad, Rosemary Salandanan, Trixitan Enrique, Jonella Ashley Belingon, Jessica Pascual, Noel Porcadilla. Okay, maraming salamat sa active participation. Tama ang kasagutan. Punta po tayo sa ikatlong statement. Ang revolusyong pangkaisipan ay maaari ring tawaging isang kilusang intelektual. Ito ba ay tama o mali? Ulitin ko. Ang revolusyong pangkaisipan ay maaari ring tawaging isang kilusang intelektual. Tama o mali? Wow, tignan natin kung makakukuha ng tama ng ating mga online learners ang tamang kasagutan. Pero bago yon, babatiin ko muna si Alexander Lasiste na mula sa San Mariano National High School, Maine, SDO Isabela, at gayon din si Adrien Angeli Aklan Balmes from Godofredo Reyes Senior National High School. Maraming salamat sa suporta at panonood nyo sa Itulay. Okay po. Ang tamang kasagutan para sa ating ikatlong pangungusap ay walang iba kundi tama. Okay. Basahin ko ang ating mga learners na nakakuha ng tamang kasagutan. Okay. Rosemary Salandanan, Meryl Keith Pascual, Jasmine Batad, Iana Maralit, Francine Petalio, Mary Cristel, Bea Ayana Bercelus Jr., okay, Rosemary Salandanan, Jessica Pascual, Linmuel Avon Pasqua. Maraming salamat sa pagsagot dahil tamang kasagutan nyo, tama. Okay, punta na tayo sa ika-apat na pangungusap. Umunlad ang revolusyong pangkaisipan noong ika-17 siglo. Ulitin ko. Umunlad ang revolusyong pangkaisipan noong ika-17 siglo. Ang pangungusap ba ay tama o mali? Okay, medyo tricky ang ating mga paunang exam natin, no? Pero alam ko, may idea kayo kung ano ang magiging lesson natin. Okay, Tricia Tulyao from Ramon National High School. Good afternoon sa iyo, Ana. Okay, nagbibigay na ng mga kasagutan ng inyong mga kaklase at patuloy pa silang nagpa-participate sa Itulay, Araling Panlipunan 8, Kasaysayan ng Daigdig. Aldrich Sales, good afternoon, watching from, okay, parang hindi kumpleto, pero siya ay from 8 Molabe. Good afternoon sa iyo, anak. Ang tamang kasagutan para sa ika-apat na pangungusap ay walang iba kundi mali. Okay, tignan nga natin kung may nakatama sa ating ika-apat na pangungusap. Okay? Mali po ang ating hinahanap, Jonella Ashi Belingon. Okay? Sino pa kaya? Si Janelle Buna. Okay, maraming salamat sa pagtangkilik. May iba sa inyo sumagot ng tama, maya-maya manatili kayo nakatutok sa amin para maintindihan natin kung bakit siya naging mali sa pangungusap. Okay, punta na po tayo sa ika-5 pangungusap. Umunlad ang revolusyong pangkaisipan noong ika-17 siglo. Online learners, ang pangungusap ba ay tama
o mali? Okay? So, habang hinihintay ko ang inyong mga kasagutan, batiin ko muna ang ating mga bagong pasok na classmate. Angel Balmes, hello. Good afternoon, tutor. Coming from Ashley Joy Gondra Navarro. Good afternoon sa iyo, Ashley. Okay? Maraming salamat sa pagsuporta sa ating itulay. Gayon din kay Angel Balmes. Okay po? Tignan na nga natin kung may nakakuha ng tamang kasagutan para sa ating ika-4 na pangungusap. Okay. Ang tamang kasagutan dito ay walang iba kundi mali. Okay. Tingnan natin ang mga kaklase nyo sa online na nakakuha ng tamang sagot na mali. Okay. Catherine Almares, GJ Perez, Marks Jara Luzon, Renilyn Abanilla Ebora, okay. Kesar Elos Orensa, hindi ko alam bakit may word na aw. Okay, sige. Jessica, okay, si Jessica Pascual, iba yata ang kasagutan. Mary Cristel Ivory Lalogo. Okay, maraming salamat. At ang huling pangungusap, okay, umunlad ang revolusyong pangkaisipan sa Africa. Okay, binabati ko rin si Aldrich Sales from Ramon National High School, 8 Molabe. Good afternoon sa'yo. Tignan natin kung sino nakakuha ng tamang kasagutan para sa ika-5 katanungan. Okay? Pero ang tamang kasagutan para sa ika-5 pangungusap ay walang iba kundi mali. Okay? Basahin ko ang ating mga kaklase na nakakuha ng tamang kasagutan na mali. Okay po. Laila. Nasaan si Laila? Laila Marasigan Bermal, Trixie Angela Soriano Pablon, Christopher Andrio Respicio, okay, Noel Porcadilla, Linwell Abon, sino pa ba? Katlea Soriano, maraming salamat sa inyong pagtugon. Okay? Pumunta na tayo sa ating aralin, makinig at muli kung meron kayong katanungan at kung meron akong ibibigay na katanungan, bukas na bukas ang chat box para sa inyong mga opinion at mga sharing na ibibigay. At tandaan nyo, ano mang isi-share nyo sa akin ay definitely isa-shout out ko para bigyan buhay at kabuluhan itong ating aralin ngayon. Okay. Okay. Kayo ba ay nakinig sa akin nung nakaraan? Okay. Naghanda uli ako ng ilang katanungan na alam kong kayang-kaya niyong sagutin. Okay. Tatandaan nyo ha, ang mga katanungan ito ay definitely galing sa ating nakaraan na leksyon. Tignan nga natin kung may nakinig kay Tutor Leo last week. Okay. Good afternoon, GJ from Doña Magdalena H. Gapud. Carabin Gabriel Villamor from Novaliches High School. Wow, SDO Quezon City. Grade 7 daw siya. Carabin, aral mabuti and hopefully maging active ka pa rin comes next school year. Maraming salamat. Okay. Sa Hanay A, siya daw ang nagpakilala ng lakas ng elektrisidad. Siya ba ay si Galileo Galilei? Alexander Graham Bell? Johannes Kepler? William Harvey? Or Thomas Alva Edison? Sige nga po. Si Iana Maralit nagbigay na ng kasagutan. Iana, hintayin natin ang inyong iba pang classmate kung pareho kayo ng idea. Okay? Ang tamang kasagutan para sa katanungang ito ay walang iba kundi sino kaya? Okay, tama kayo, Thomas Alva Edison. Ang mga nagbigay ng tamang kasagutan ay sila Francine Petalio, Tintin Javier Dangani, Jessica Pascual, Mariel Mendoza Soriano, Katlea Soriano, Ana Margaret Ordonez. Wow, napaka-active ng ating mga Itulay online learners. Punta nga tayo ngayon sa ikalawang katanungan. Sa Hanay A, siya daw ang nag-imbento ng teleskopyo. Wow, kilalang-kilala niyo to. Galileo Galilei, Alexander Graham Bell, Johannes Kepler, William Harvey or Thomas Alva Edison. Sino sa kanilang 5 ang nakaimbento ng telescope? Okay? Chloe Biernes, good afternoon sa'yo from E. Ramon National High School, 8 Gemelina. Okay? Maraming salamat sa suporta. Okay, sa ikalawang katanungan, ang tamang kasagutan ay walang iba kundi okay, tama ang inyong ibang mga classmates, si Galileo Galilei. Very good, very good. Punta na tayo sa ikatlo.
Okay. Hindi pa bilog o circular ang orbit ng mga planeta sa araw, kundi elliptical. Sige nga po, sino sa ating limang pinagpipilian ang nagbigay ng teorya o ng batas na ito? Okay. Habang hinintay ko ang kasagutan ng mga classmate natin, basahin ko muna ang nagbigay ng mga tamang kasagutan kanina. Tintin Javier Dagami, Christine Solomon, Jasmine Batad, Angel Kate Tupil, okay, Ana Margaret Ordonez, Frixitan Enrique, Bea Ayana Bercelus Gamier. Tama ang inyong mga kasagutan kanina. It was Galileo Galilei who invented the telescope. Okay? Para dito naman sa katanungan ng ito, ang tamang kasagutan ay walang iba kundi si Johannes Kepler. O, sige po. Chloe Biernes, tama yung si Chloe. Where's Chloe? Okay, tama ang sagot yata ni Chloe, but sorry, it's letter B. Okay po, tingnan natin ang kasagutan ng iba mga classmate ninyo. Marniel Carlos Ramos for number 3, sabi niya letter C. Johannes Kepler, Catlea Soriano, give also answer. Tama rin ang kanyang kasagutan. Wow, nakaka-overwhelm ang support na binibigay ng ating mga learners ngayong araw na to. Ngayong Thursday na ito to be exact. Okay, punta na po tayo sa susunod na katanungan, ang nakatuklas hinggil sa sirkulasyon ng dugo. Sino kaya sa lima? Sino sa limang pagpipilian natin ang nakatuklas ng sirkulasyon ng dugo? Okay, ibibigay ko na ang ating tamang kasagutan. Okay, ang tamang kasagutan para sa katanungang ito ay walang iba kundi si letter D, William Harvey. Catlea Soriano, congratulations, tama ang iyong kasagutan. Marx Jarrell Luzon, Janella Ivory Lalogo, Christopher Adrio Respicio, thank you so much mga online learners na napaka-active ngayon. Okay, now, pagtuunan na natin ng pansin ng ating aralin ngayon. Pansinin natin mga online learners ang nasa larawan. Ano kaya ang inyong interpretasyon tungkol sa larawang ating nakikita? Okay? Ano kaya ang ginagawa ng tao? Bakit kaya sila may hawak na placard? Sila ba ay galit? Sila ba ay masaya? Alin kaya o ano kaya ang inyong interpretasyon sa larawang ipinapakita sa slide? Okay? Orly La Puente from Ramon National High School, watching from 8 Molave, Chloe Biernes from 8 Gemelina. Okay. According kay Noel Porcadilla, pagrally or pakikipaglaban sa kalayaan. That is a very nice observation. Kerubin answered, nagwewelga po sila. Pwede. Janela Ashley Belingon, pagrarally. Francine Petalio, protesta o rally. At kalahatan sa mga ating online classmate, ang sagot, nagrarally. Okay. Kung pagrarally ang iyong kasagutan, pagproprotesta sa Tagalog, tama kayo. Okay. Now, ngayon, bakit sa tingin nyo may hawak-hawak silang mga placards? Bakit di na lang sila sumigaw? Yung iba nga, alam ko sa mga rally, kinakantahan pa nila. Ano ang purpose ng placards? Sige nga. Okay. Karamihan sa inyong mga online classmate ay sumasagot ng pagrarally or pagproprotesta ng mga tao. At gaya ng sinabi ko kanina, tama, napakahusay na observation ng inyong ibibigay. Now, ang tanong ko, ano ang idea nyo? Bakit sa mga nagrarally sa larawan, may hawak silang placards? Okay. Alira Anyo, ipinaglalaban ang kalayaan at karapatang pantao. That is very good. Okay. Okay. Isinasalamin ng mga hawak nilang placards ang saloobin ng bawat isang taong umaten sa protesta o rally na inyong nakikita sa slide. That is a very good observation, online learners. Okay? Bigyan natin ng i-shoutout natin si Noel Porcadilla, no? Ipinakita sa kanilang saloobin na hindi nila kamtan na kalayaan o kulang na suporta sa gobyerno. Ang gagaling ng ating mga learners, no? Talagang ipinibigay nila ang kanilang magandang observation sa larawan.
Okay. Sabi ni Maria Luisa de la Roca, pagpaparating ng kanilang mga hinaing. That is also correct. Now, tignan natin ano nga ba ang revolusyon. Okay, tatandaan natin ang dalawang bagay. Pag sinabi nating revolusyon, ito ay mabilisang pagbabago ng isang institusyon o lipunan. Ikalawa, nagdudulot ng pansamantalang kaguluhan, lalo't higit sa mga taong nasanay na sa tahimik at konserbatibong pamumuhay. Tama nga naman, no? Kung hindi ka sanay sa isang magulong lipunan, definitely ikaw ay mabibigla kung bigla na lang nagkaroon ng protesta o rally. Okay. Kayo ba, mga kabataan, alam ko mga bata pa lang kayo, may idea na ba kayo sa pagpaprotesta o pagrarally? Kayo ba ay nakapanood na ng TV kung saan nakakita kayo na nagrarally? Or nakapakinig ng radyo kung saan narinig nyo sa isang lugar? May nagrarally? Okay. Sige, banggitin nyo sa chat box kung ano ang inyong idea at opinion. Maya-maya i-shout out ko ito sa lahat. Okay. Ngayon, balikan natin ang philosophes. Okay. Isang pangkat ng mga tao na tinatawag na philosophes ay kilala sa bansang France. Pinaniniwalaan na ang pangkat na ito, ang reason o katuwiran, ay magagamit sa lahat ng aspeto ng buhay tulad ng ginawa ng Isaac Newton na ginamit ang kanyang katwiran para maipaliwanag niya ang Newton's three laws of motion, kung saan napag-aaralan natin ito sa asignaturang science o agham. Okay. Tignan natin ang 5 mahalagang kaisipan na bumubuo sa kanilang filosofiya. Okay. Una, naniniwala ang mga philosophes na ang katotohanan, ang salitang truth ay maaaring malaman gamit ang katwiran. May paggalang ang philosophe sa kalikasan o nature. At ang kaligayahan ng mga philosophe ay matagpuan ang mga taong sumusunod sa batas ng kalikasan. Ilan pa sa paniniwala ng mga philosophe ay pwedeng umunlad ang isang bagay sa pamamagitan ng makaagham na paraan. At ikaliba, nagnanais ng kalayaan ng mga philosophe tulad ng mga British. Ninais nilang maranasan ang kalayaan sa pagpapahayag, pagpili ng relihiyon, pakikipagkalakalan at maging sa paglalakbay. Okay po? Paglalakbay. Okay po? Yon. Paglalakbay. Mangyari lamang ito sa pamamagitan ng ating reason. Okay, maraming salamat po. Okay. Ngayon, talakayin natin ang revolusyong siyentipiko kung saan umunlad ito noong 1500s hanggang 1600s. Okay. Ito ay nagpabago ng pagtingin ng mga Europeo sa daigdig. Ang tagumpay ng agham ay nagpatunay sa lakas ng reason o katuwiran. Napag-isipan kung ito ay nagagamit sa pag-unawa ng physical words kagaya ng physics, geology, chemistry, biology, at iba pa. Okay. Ang patakarang ito ay nagtulak sa pag-usbong sa panahon ng kaliwanagan o enlightenment, panahon ng pangkaisipan. Okay? Mukhang nagkakaroon tayo ng internet connection. Samahan nyo lang ako, patawarin nyo ako kung medyo mahina ang aking internet connection. Hopefully nakikita nyo na ako sa mga oras na ito. Okay. Pag-aralan natin ang panahon ng kaliwanagan, nakasentro ang ideyang ito sa paggamit ng reason o katuwiran, sa pagsagot ng soberaneng panlipunan, pampolitikal at pang-ekonomiya. Ilan sa mga taong nakilala sa panahon ito ay si Baron de Montesquieu. Sino pa kaya? Si François Marie Arouet na kilala sa tawag na Voltaire. Si Thomas Hobbes. Si John Locke. Si Jean-Jacques Rousseau. Okay. Tatandaan natin, no, ang mga taong ito ay naipakilala ko na nung tayo ay nagkita-kita nung ating nakaraang session. Hopefully, natatandaan nyo pa sila. Yan ang halaga ng ating module. Mahalaga ang ating module para balik-balikan ang ating mga lesson. Binibigyan lamang kayo ng itulay ng mga preview para mas mapadali ang pag-aaral nyo ng mga lesson na nakasulat sa ating module. Okay? Batiin ko muna nga ang ating mga kasamahan o ating mga classmates. Princess Mendoza Casilaw,
Okay, Janela Buna. Kerubin Gabriel Villamor. Okay, basahin ko yung sinabi ni Kerubin, no? Opo, yung mga nagrarally po sa harap ng tanggapan ng gobyerno tulad po ng korte, ahensya ng gobyerno. At sa Mendiola, malapit sa Malacanang po. Wow, mukhang talagang nanonood ng balita si Kerubin. At the same time, nakikinig sa radyo. Kaya alam niya yung mga lugar kung saan usually nagkakaroon ng rally or protesta. Okay. Para naman sa pagpapalaganap ng ideyang liberal, nakilala si Dennis Diderot, si Francois Kisney. Sabi ni Francois, isa sa mga naniniwala ng doktrinang malayang ekonomiya, question niya ang merkantilismo na ang pinagbabatayan ng yaman ay ang dami ng ginto at pilak na matagal ng namayani sa Europe. Okay? Kinilala niya ang laissez-faire. Para naman sa kababaihan, tandaan natin we are celebrating the National Women's Month, pagbati sa lahat ng kababaihan ng buong mundo. Okay, nakilala si Mary Wollstonecraft at Catherine Macaulay. Okay, sa kanilang akdang A Vindication of the Rights of the Woman. Nakilala ang slogan na kalayaan at pagkakapantay-pantay. Okay? Nakilala natin no nakaraang lesson ng tungkol sa salitang salon. Tandaan natin, no? Lugar ito ng mga sinaunang panahon kung saan nagkakaroon ng talakayan ng mga pilosopo, manunulat at artist na may mga kapareho at iba't ibang ideya tungkol sa mga pangyayaring nagaganap. Okay. Now, impluensya sa pagkamulat ng kaisipan, makikita ngayon ang tungkol sa impluensya kung saan dito daw nagkaroon ng pagkamulat ng kaisipan ng mga tao. Okay? Now, tignan natin ang gawain A. Panuto, sino ako? Tukuyin daw ang mga pilosopo na nagpahayag ng kanilang ideya o kaisipan. Ang mga sagot ay maaaring magpaulit-ulit ng pangalawang beses, piliin ang sagot mula sa pagpipilian na nasa loob ng kahon. Okay? Batiin ko muna ang ating mga bagong kasamahan, Hernandez Ana Maria Arpia, Mariel Mendoza Soriano, Iana Maralit, Rainiel Gabriel Castro, good afternoon sa inyo. Okay. Isa ako sa mga kababaihan na nagprotesta sa mababang pagtingin sa aming lipunan. Sino kaya sa ating mga pagpipilian ang tamang sagot? Medyo mahirap ito pero alam ko pwedeng magkamali dahil alam ko naman nagbabasa kayo ng module, mga dear online learners. Okay? Ang tamang sagot para sa katanungang ito, tama ka, Noel Porcadilla, si Catherine Macaulay. Peli Evia, still watching from GRS NHS, maraming salamat for staying po. Okay, Francine Petalio, tama ka, it is letter C. Number 2, mahigpit kong tinututulan ng absolutong monarkiyang nararanasan sa France. Sino daw siya? Okay. Para sa number 2, walang iba kundi si Baron de Montesquieu. Wow, talagang napaka-active ng ating mga online learners po. Number 3, pinalaganap ko ang ideya ng mga philosoph. Sinulat at tinipon ko ang aking 28 volume na encyclopedia. Wow, imagine niyo nakaipon siya ng 28 volume ng encyclopedia. Sino daw siya? Tingnan natin. Okay, tama kayo. Letter B, Dennis Diderot. Ika-4, hiningi ko na bigyan ng pagkakataong kami mga kababaihan na makapag-aral. Sino kaya sa ating pagpipilian? Alright, tamang kasagutan si Mary Wollstonecraft. Ika-5, ang pamilihan ay maaaring dumaloy ng maayos nang hindi pinakikialaman ng pamahalaan. Naniniwala ako na ang kailangan ang produksyon upang kumita ng tao.
Para dito sa katanungang ito, walang iba kundi si Adam Smith. Wow! Napakahusay ng ating mga online learners. Batiin ko lamang ang kanina papatuloy na nagbibigay ng kanilang kasagutan. Christine Salomon, Mariel Mendoza Soriano, Ana Margaret Ordonez, Jasmine Batad, Maria Luesa de la Roca, Limwell. Okay, good afternoon at maraming salamat sa patuloy na pagtutok sa atin dito sa Itulay. Okay. Sa ngalan ng aking partner sa Itulay 8, Araling Panlipunan 8, Kasaysayan ng Daigdig, according kay Tutor Rona, no, magmasid, magsaliksik at matuto sa ating kasaysayan. Muli, ako ang inyong tutor all the way from San Roque Dao High School na nagsasabing saan mang bahagi ng mundo, ipagmalaki mong ikaw ay Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Tutor Leo. Huwag kayong aalis dahil kasunod ko ay walang iba kundi si Tutor Carl para sa Economics, Araling Panlipunan 9.